na dapat ilagay yung certain budget para mapalakas yung company nila. Hindi lang yung product, but the whole ecosystem ng business. So, nung nilatag na po sa akin yung SES, tsaka ni Nico, sabi ko kay SES, bukod sa ito, baka may ibang pwede mag-present sa akin. Kasi kilala na rin. Pero sabihin mo, oo, ako. May papanig ako. Pero gusto ko yung someone na hindi ko kilala, pero gusto ko malaman kung bakit ko binukulo ng Senta International. Kasi dami ng network marketing sa Pilipinas. Dami na nga nagsara eh. Di ba? Dami na nagsara. So, bakit ako mag-join sa Ascenta? Yun ako ng magandang reason. Number one reason lang na sinabi lang yung SES, tsaka ni Sir Nico, okay na. Yung pinakasinabi nila is hindi nila kaya lahat. Hindi nila kaya lahat dahil may certain specialization lang sila. Si SES, or sa products, hindi ko sa training, or hindi ko pa alam si JD, at saka Sir Jerry, di ba? Hindi ko pa alam na kasama sila before. Nalakas ko na lang yung bastard. Nag-mailing na kami. Hindi pala yun. Nakita ko rin sa global natin. Tapos na nagsimula, doon napao. The reason is they know and accepted na hindi lahat kaya nila. They want to go lang with experts na gagawa ng mga bagay na hindi nila kaya gawin. Because what they want for the company is the best para sa mga distributor. So, maaga pa lang tanggap na nila na hindi namin kaya pag kami namin. Hindi kami magiging successful. Kailangan namin ng mga expert to do this kind of sa field ng dito, sa field ng ganyan, para mabigyan namin yung tamang value dun sa mga distributors natin. So doon na ako na-open up. Kasi hindi lahat ng business owners kaya bumili ng tulong sa ibang business owners. Yes. Paprivate kasi po kami. Yung mga negosyante, paprivate din kaya wala kayong magkagawa. May ganun yung mga business owners. But nag-hambang down yung CDC sales sa Nico that doon ko na realize, sabi ko, may something new na i-offer yung Ascenta na hindi nagagawa ng iba. Yes. Yung network marketing companies. Kasi hindi partner with experts eh. Alam nila kung ano yung hindi nila kaya, alam nila yung kailangan nila para maibigay yung best para sa mga distributors nila. Yun yung hindi ko nakita sa previous network marketing companies natin. Kasi before, kami nagawa ng marketing. Kanya-kanya kami, bahala kayo dyan. Yes. So, basta may bed tayo, basta may na-recruit kayo, bahala kayo. So ako, I'm a leader also. So ako rin gumagawa ng tawag dito, Marketing. Before. Kung nasubaybayan pa yun, ang ginawa ko before sa JC Premier is talagang sabi yung company. Ang ginawa ko before sa previous networking company ko, I do SMS blasting. SMS na email blasting. Kasi gamit ako sa corporate world before. So, marami kami leads, marami akong binibili leads sa real estate. Ikaw ay nag-technique ako paano. Bumila ako ng lead sa mga real estate, sa mga umaatin ng seminar. Yung pag-aatin tayo ng seminar, may registration. Yes. Yung leads na yan, natago yan ng company. Okay. Tapos ako, binibili ko yan. Kasi yun yung trabaho namin before. I started sa Citibank. Nag-work ako sa telemarketer. So, pagkali ako mag-close ng sales. Tapos napunta ako sa Metrobank. Tapos napunta ako sa, nagtawag dito, yung Visa processing. Nagkaroon lang ng student. Credit card. Oo, makakaalis na pumunta yung bansa. So, mag-upload, competition. So, marami kayong mga leads before. So, nung natutunan sa previous company ko, gamitin yung leads. Kasi dapat naman kailangan sa network marketing, hirapan namin yung leads. Yes. So, wala kayong leads, hirapan kayo ako ng prospect. Kasi may sales funnel tayo. So, ginawa ko, sige, kakaibigan ako ng maraming mga real estate. Kasi mga real estate, marami pera yan. Pero kasi gumagawa ng mga seminars, anything seminars. So, ginagawa ko, binibili ko yung leads. Piso, isang pangalan. Pangalan, contact number, at email address. Tapos, alam niyo po yung bago pa nagkaroon ng Wi-Fi, meron binibili yung broadband. Yes. Oo, tapos nilagay yung SIM card, kasi nag-download. Hindi agad ng karamihan, yung broadband na yun, nagagamit doon sa SMS blasting. Yung SMS blasting, isang message mo lang, isang click mo lang, send to 1,000 yan. Wow. Ganun yun before. So, ang ginawa ko, wala akong mga leads, ganyan. Tapos, nilagay ko sa Excel. Tapos, tinapon ko yung mga number. Tapos, meron na akong offer ako ng networking before. Isang click ko lang, magsisend yan. Offer ko ng franchise natin. So, may team. Kaya sabi ko, kahit pa paano, dami ko na-convert into prospects, into downlines, sales. Because ginamit ko yung SMS, saka
email blasting. Kasi isang trip mo lang, send 1,000 emails na siya. Ganun pa kalawa before, pero ngayon siya limited na. Hindi ka na pwede gumamit ng broadband, lost na yun. Hindi na gumagana ngayon. Yes. So you can look for a potential SMS and email blasting. Hindi ito sinabi before sa first go training ko. So ayun, alam niya na. So yan, pwede kayo gumamit ng SMS blasting. Pwede kayo gumamit ng email blasting. Kasi number one, kailangan nyo maraming leads. Para mapalaki yung grupo nito. Number one, kailangan nyo maraming leads. So yun yung ginawa ko para dumami yung network ko before, dumami yung grupo ko before. Tapos madali na sila i-maintain kapag nag-join ko na sila. So ang ginagawa ko, pagka-send ko ng message, mag-reply lang pa kaya, telemarketing yan. Tatawa lang ako, ay ako po si Sir Edmar, ako yung ito, ako yung sensitive, gusto mo mag-start ng business. Doon na nagsisimula, kaya nagugulat yung mga apply ko dati, bakit meron kang downline sa trabaho. Kasi yung mga leads namin before, as binibili ko pa online, ano mo dyan, anong seminar dyan, bilhin ko yung leads ko na yan. So, piso, isang pangalan. Isang pangalan ng piso, magkano naman yung package sa mga convert ko. Yes. So, balik na balik sa akin. Kasi, bawi naman ako doon. So, ganun yung naging sistema. Tapos, kaya ako mayroon sa networking, ito ko lang sa networking. Kaya ako mayroon sa networking, kasi yung may apply na ako, siyempre nagkaka-resolve ka na. Tapos nakikilala ka naman, number na sila yan. Pero pabila ka ng kotse. Bumili ka ng kotse. Eh, ako bumili ng kotse. 27 years old na po ako, wala pa po ang driver's license. Pag po talaga ako mag-drive, ang probinsya lang po yung driving ko. So, yun talaga yung reason. Sa reason na yung ng kotse. Hindi ako nakaka-make sa kotse. Mas nakaka-make sa business. Iba tayo ng trip. So, pero pag, sabi sa networking report, ito, babe, sasakay ka sila ito, pero yung mas sumakay siya. Parang gano'n. So, iba talaga yung trip ko dati. So, ang ginawa ko, hindi ako sa car, invest ako ng property, tapos yung kita ko, binibili ko ng leads. Yan talaga yun. So, saan ako makakapera yung ginagawa ko? Kaya marami akong leads dati. Yung mga papel, yung mga nag-apply ng credit card, binibili ko yan. So, connection is, sa network marketing, connection is very important. Yes. Kailangan marami kayong connection sa iba't ibang klase or nature ng business. Hindi pwede sa networking na. For example, may kaibigan kayo dapat sa real estate. Kasi yung mga bibili sa kanilang property o yung alam niyo yung nag-aalam ng credit card sa SL. Yes. Kahit sa fitness first ka lang. Ewan ko, sa'yo lang po kayo. Binibili ko yung mga leads na yun. So, kung may ibigan po kayo na pagkatapong mga ng leads, tapos yung SMS plastic na po. Ngayon, hindi na kaya kasi yung isahan, pero kaya nyo siya yung manual. Pwede yung mag-manual. Meron po yung mag-register. Meron interesado ng negosyo. Lalo na sa real estate. Kasi gusto nila na additional income. Kasi yung mga sa real estate po, ito yung mga may pera. Kasi hindi nila alam saan nila ilalagay yung pera nila. It's either the real estate or sa business. So, interesado sila sa real estate. Bigyan sila ng ibang option kung saan nila pwede ilagay yung pera nila. And that's the business and network marketing. Doon po ako marami na ako-convert before. Inagtataan yung mga apply naman. May isang buwan na. Tapos nasa Metro Manila na ako. So wala pang masyadong social media before, as in lang yung panakaan. So yun yung ginagawa ko. Kaya nung time na nilapitan ako ng assess, nakita ko yung potential. Sabi ko, sige, gusto ko mag-offer ng something new to the table. Gusto ko ipag-maximize sa mga tao yung social media and content creation. Kasi marami pang hindi kaya mag-maximize dito sa mundo na network marketing. Kaya kung mapapansin ko, yung company natin, nag-focus tayo sa content creation. Ibang-iba sa pages ng ibang network marketing companies. Tayo lang po yung company, merong resident content creator. Kasi yung iba, papansin ko, kahit sino na lang sa page, masyado siyang magulo. Wala siyang sistema. That's the reason we have sa company, sa FG. Kasi kami yung nag-maintain ng maayos na flow ng marketing sa mga negosyo, ng mga companies na yan. Kami nagsisecure ng mga, for example, sa asset na hindi mo yung mga take down, hindi mo yung mga report. Kasi we have expert kung baga may naka-assign na magsisecure ng digital assets. So ganun pasok po kayo, malawag pa po. Ayan, so ganun yung ginagawa namin. So, ang pinaka-effective right now na I do suggest that you do is to maximize the social media and also the connections. Aside kasi from social media, you need to have leads. Very important talaga yung leads.
Siguro siguro next year, ituturo ko yung, kasi may mga nakaschedule pang trainings. Next year, tuturo ko sa inyo paano maximize yung SMS at email blasting. Pero that's one of the tawag dito, best strategy na nagawa ko before sa network marketing business. So if ever ngayon, may mabibig dito sa tapat lang namin, may nag-aalok ng mga condo dyan. Yes. So sabi niyo, kaibiganin nyo, baka may mga leads sila yung gusto ko piso. Usually, ang pricing niya is piso hanggang 5 piso per complete package. Pag sinabi complete package, huwag kayo bibili ng pangalan. Huwag kayo bibili ng pangalan lang. Paano namin yung sa FB kung sino yung message. Ang complete package po is, pwede mo ganun ng pangalan is mobile number, tapos pangalan or email address, or pangalan, mobile number, at email address. So, yun yung bibili ng leads. Yun yung gagamitin nyo para mag-prospect, hindi lang nakapokus sa social media also. So, yun yung isang strategy na pwede mo gawin. Aside from that, kami rin sa social media, meron kami mga trainings na ibibigay sa inyo. Bibilisan ko lang siya kasi meron ako mas tingin ko better yung may tuturo. Ito na-explain naman doon, na-explain ko naman before dun sa mga naka-attend. Sa mga hindi pa po pala nakaka-attend, i-walkthrough lang natin. So ito po yung logo ng company. So, yan, ang goal ko po dito is ipakita sa inyo, kasi ito yung mga basic. Basic to medyo high-end, high-end efforts for marketing. Kailangan siya mas maintindihan yung logo ng company, para natin siya tamang gamitin. Kasi marketing po kayo. Kaya yung isa sa marketing efforts ng company, ng mga distributor. Kung ano po kayo, kayo sa labas, as center, kayo po yung mag-represent ng company. Hindi po pwedeng bumalik yung logo. Kaya hindi po pwedeng tumabak yung logo. So, kaya sa hindi naman pwedeng pumayag yung logo. Hindi naman pwedeng masyadong lumaki yung logo. So, may certain usage po talaga yung logo ng Ascenda. Again, we give so much respect pagdating sa logo kasi ito po yung nare-represent ng ating company and ng ating community. So, ito yung mga tamang usage. And ito po yung mga social media platforms naman ng ating company. So, follow nyo po yung ating Facebook page. May verification po yan. Pansin na rin po, meron tayong dalawang Facebook page na official. Actually, marami pang yung mga products kasi ibalay natin. Yung una po, yung Ascenda International, yun yung main page. Lahat po ng company updates, diyan siya nilalagay. Tayo lang po yung network company sa nagpapatiktok sa mga founders. Kasi, again, this is business. But business needs a little bit of entertainment. Tama. Hindi siya pwedeng puro negosyo. But even yung feed nyo po, yung personal feed nyo, puro po kasi siya negosyo. Hindi nyo na-attract din yung tamang tao na makikipag-partner with you. Kasi wala kang negosyante na gustong pag-usapan puro negosyo lang. Siyempre, pinito kung mga may kailangan namin sa birthday, gusto natin relax. So, kailangan light lang. Kaya yun yung tone and messaging na ginagawa natin sa Ascenda. Pag nasa Ascenda ka, masaya ka. Hindi mo kailangan pressure, wala kang, diba? Tama. Tagal na, hindi gano'n. Kailangan, kung ano man yung struggles, ano man yung nangyayari, ano pa rin, kaya yung galing yung sarili mo. Yun yung tone na pinipili natin sa mga Ascenders. And, pinapakita namin yung sarili mo through entertainment. Okay, sino yung naka-TikTok na dito ni Lates, na lumabas na sa social media na public, na TikTok na. Ay, TikTok. Di ba? Yung Interview. iba kasi sinasama namin sa mga TikTok. Diba? Para makita nyo rin na hindi nga lang tayo puro negosyo. Kasi ayaw ng mga prospect na puro na lang, puro na bensiti, puro na lang benta. Ayaw nyo rin yung ganyan. So, yun yung pinabago natin. Kasi sa ibang networking companies, papansin nyo, puro yung awareness sa naka-coach, puro yung mga burger, puro yung mga puro ganun eh. Paulit-ulit yung mga network marketing companies. Ayaw nilang baguhin yung atake ng marketing. So, yun yung ginagawa natin right now. Kaya papansin nyo, masyadong maingay yung social media natin ng Ascenda International. It's because binabalik natin kung ano yung nakasanayan ng ibabagay ng network. Gusto natin na light lang tayo. Hindi na, kasi ang dami yung may ayaw mo sa networking sa Pilipinas. That's the reality. Pag sabi mo, alam mo ito ng Ascenda, networking, kung makita nila yung feed ng Ascenda, ano ba yan? Puro ganun na lang nangyayari. Puro top burger na lang. Puro lang makikita lang naman yung nasa taas. Ganun naman palagi.
Kaya lang binabalik natin siya right now. Gusto natin makita na hindi lang tayo networking companies. Corporation tayo na hindi lang tayo for recruitment, hindi lang magbibenta ng package. So lang merong community. So yun yung goal na ng social media natin, which is goal namin as the marketing. So meron tayong, kaya nag-design ko pa nag-suggest ako, hihiwalay yung mga announcements. Kaya nagkaroon po tayo ng Ascendant International Bulletin. Okay, yung mga announcement natin, yung mga tawag dito, yung mga top ascenders natin, yung mga nakaka-receive ng mga lifestyle reward, modifiers, mga special announcements, nandiyan. Kasi majority po ng networking companies, nasa isang page lang lahat. Masarap po yung chop suey, pero ang sakit na po sa mata pag nasa digital marketing. Pag sinabing chop suey, halo-halo na po lahat. Okay. Kaya makakapansin nyo, ibang-iba yung social media po ng company. Tapos gumawa po tayo ng group, which is the Ascend Official. Andyan po naman yung mga trainings na ina-upload natin before, but sooner or later, hindi na mag-upload dyan kasi nga po meron na tayong learning hub. So lahat ng mga trainings, even ako, yung record din mo nila ako, yung trainings ko, personalized, i-upload ko sa learning hub. So hindi na po natin masyadong magagamit sa Ascenders. Pero kung mapapansin niyo po sa Ascenders Official, dyan po yung community kung saan anong tawag sa term na yun, nakikidaupang palad yung mga founders. Nagla-live po sila dyan, nag-talk sila dyan. So yun po kasi ginawa natin. Ang hirap po kasi sa network marketing before, pag yung founders, ang hirap kausap. Di parang ang layo-layo ng founders eh. Part na naman ng company, pero parang ang layo-layo ng founders, hindi natin sila makausap ng personal, kailangan may pa-schedule ka, kailangan may mag-camera ka muna para makausap mo. So yung mga ganun. So hirap-hirap, hindi na makahingi ng consultations or whatsoever. So ginagawa natin ngayon, gusto natin na ma-feel ninyo na yung mga founders accessible sila anytime. Pwede sila kausapin, pwede sila magpa-picture, magpalit pa kayo sa kanila, yung mga ganun. Kaya kumakawa tayo ng mga groups where pwede sila mag-meet updates, mag-live kayo doon, mag-comment kayo doon. So yun yung mga ginagawa natin. Then tayo na po yung networking company sa atin, sobrang active sa lahat ng platform. Kung po yung upload ng page, upload din po ng Instagram, ng TikTok, at the same time ng YouTube. Kaya, tapos, the exciting part is dahil kompleto na po yung wellness deal ng company. Sisimulan na po yung marketing campaign namin. I think end of this month, naantay na po yung approval nila sa Internet, pero na-finalize na po namin. At the same time, hanggang December po yan. So makikita ninyo, hindi na mo kayo may hirapang mag-market ng mga produkto kasi marami pong lalabas na promotional material sa iba't ibang mga tao na gagawa ng authentic reviews. Basta hindi niya, ang target is 1,500 videos. Product promotions. So ganun yung atake na gagawin mo na. Para yung mga videos na yun, pwede mo silang i-grab, tapos i-share sa inyong mga social media accounts and platforms na mabibenta kayo ng mga products. Kaya kapag may mga prospects kayo na gusto ng produkto. So, ganun po yung atake ng marketing. Magsisimula na po yan this month, I think. Nag-finalize na kasi kahapon. Yes! Nakaka-very na. Inom na po ang tubig ako. Lakas po kasi mag-water. Okay. So, yan. Pwede na rin po mag-join sa ating broadcast channel. Diyan naman po yung mga special announcements. Although sa bulletin nandun naman, kaya lang kapag hindi naman naman sa newsfeed video, pwede kayong mag-dial or mag-subscribe sa ating mga channels para lalabas po sa Messenger ninyo, sa Viber, at sa Telegram. Subscribe nyo lang po yan. Yan po yung ating community. And ito naman po yung pinaka-step po. Ito naman yung So next naman po, ito yung pinaka-importante na lagi tayong nagkakamali. Meron na tayo nagkakamali ng mga distributors and ascenders. Ang official tagline po ng company, although technically speaking, pareho naman po ito. But in the messaging and tonality kapag sa social media or sa marketing, kailangan pare-pareho po tayo. So mali po ang partner ko sa pag-asenso. So pwede pa rin siyang sabihin sa partner sa pag-asenso. But yung social media messaging and tonality, kailangan pare-pareho po tayo. Which is ang tama po is
ang partner mo sa partner. So yan po yung tamang, tamang tagline ng company. Ang partner mo sa pag-asenso. Okay. Then meron po tayong ginagamit ng official hashtags. Ascenda International. Tapos ang partner mo sa pag-asenso. Usually, dalawa lang po. Sa social media po, hindi po dati, okay lang po hashtag trending, hashtag FYP, yung mga ganyan. Kahit pag 10, 35 na hashtag kayo dati, okay lang. Ngayon po yung gawin yung inaalaw kasi nasisira niyo po mismo yung algorithm ng mga social media platforms ninyo. So kaya papansin nyo sa social media natin, ang maximum natin siguro mga 4 lang, hanggang 3, may madadagdag lang dyan kapag product promotions yung content natin. Pero official yung ginagamit ng namin sa Ascenda International at ang partner mo sa pag-asenso. Apply din naman hashtag Freedom Friday. So depende lang sa kung ano yung content na nilalabas namin. Mapapansin nyo rin, madali kami magbago na content, especially right now. The reason bakit madali kami magbago or mabago kami ng content, it's because kapag nakita na namin na yung content natin or yung marketing natin, ginaya ng iba, marketing companies, mag-iisip na lang kami ng bago. So yun yung difference. Ginagawa natin tayo yung trendsetter pagdating sa content ng social media. So katulad nun, just to give you an example, sino yung naka-attend ng TikTok Masterclass before? Ayan. So yun yung isa sa mga mission ng company, to collab with expert. Sila yung magtuturo sa mga senders, sa mga distributor, para makita yung value, ano yung binayaran nila ng joint kayo dito. So parang ganun din, di tayo company, magkano social media, marketing, naghahanap naman ako ng mga sambalay na tayo na magaling sa field, which is isa yun sa nakuha natin yung sa TikTok live setting, si Miss Joy Zero. Eventually, alam niyo ba kung ano nangyari? May isang networking company na TikTok live setting din. At alam niyo si next speaker. Alam niyo si next speaker. Yung speaker din natin. Banter na banter talaga kami na nag-obsess. So ganun talaga yung tinitignan tayo ng networking companies. So ganun siya. Kung ano yung ginagawa natin, gusto nilang gawin. At gagawin nila talaga kasi ginagawa natin. So doon namin na-realize na kailangan namin mabago-bago yung content. Kasi kami tayo yung sinusundan ng marketing ng ibang networking companies. Pero ito, nag-set tayo ng TikTok Masterclass. Okay ka naman sana mag-TikTok sila siguro after 3 months. Hindi, after 1 month eh. Ako same speaker. Same speaker yung kinuha nila for the TikTok Masterclass. Ganun siya kalapit. Kung naisip nila yun before, di ba? Ngayon na nila ginawa kasi ginawa na natin. So yun yung medyo nahingat sa part namin sa marketing. Because kapag nakikita na namin yung ginagawa ng iba, TikTok na rin yung isa, ibalik naman namin yung akin. So ganun. Kasi araw-araw po namin sinusunod yung competitors. So ano yung ginagawa ng competitors, as much as possible, ayaw na namin siya gawin. Gusto namin bago. Ang problema, kung gusto namin bago, ginagawa ng competitors. So ganun siya kahirap. So mag-iisip na naman kami. Kaya papansin ko next week, magbabago na naman yung mga contents namin. So ganun siya. Tapos yung, di ba may interview tayo. So si Lates, meron tayong resident content creator, si Lates. Si Lates is one of our graduate ng content creation master na sa company. So si Lates, may interview portion. So may kumagawa din. Okay lang yung mga centers kasi are part of the community. May kumagawa ng ibang networking companies. So ginawa namin para may iba, pansinin mo nagbago yung mic. Dati yung mic yung kulay black eh. Tapos naging orange. Nakita namin yung pang networking companies, kumahal na. Binako na namin. Gawa ko yung sarili mic. Ewan ko na lang pag yung ginaya ko nila. Hindi ko na alam kung anong mic yung gagawin ko sa susunod. So gano'n. In all fairness, sa amin, sa marketing, ano yun, kumbaga, somehow compliment siya kasi nagaya ka ng iba. But ang hassle is kailangan mag-isip ng bago kasi kapag pare-pareho na tayo, na ganun yung atake, hindi siya mag-effective. Maupay na yung audience. Lahat palagi sa marketing, we need to offer something new to the table na hindi pa ginagawa ng mga competitor. Kasi kapag pare-pareho tayo ng ginagawa, pare-pareho tayo ng atake, wala na bago, mahuhumay na yung prospects natin. Ganun din sa pag-market ng personality, pag-market kayo ng business. Think of something na meron kayong authentic sa inyo. Yung tipong hindi magagaya ng iba, kinain ng iba, baluhin nila.
Lahat yung magagawa copy business talaga ang nasa networking business. But yan yung struggle natin right now na kapag nakita na namin na talagang direct pinagaya yung ginagawa natin, mag-iiba na naman tayo. So kaya kami may mga special surprises kami sa mga susunod na buwan na, talagang first time na naman dito sa Asena. Tapos pag nakita naman ginaya ng iba, isip na naman pinana ng first time. So yun kami medyo challenging on our part kasi nga nakaputok sa amin yung mga networking companies. Tapos kung ano yung strategy natin, ginagaya natin nila sa company nila. Kaya nga Ganun mabilis sa social media, pag napanood nila. oo, ibang level yun. Kahit ako nagulang na hindi mo yung mismong TikTok masterclass. Kasi yung speaker pa, okay naman sa akin may ibang speaker eh. Si Miss Joy talaga. Ibang level yung gumamit. So anyway, so yan, ito marketing branding, ano ko na lang siya, ipapasok ko na mabilisan. Ayan, so marketing, this is the strategy na nagdadala ng traffic dito sa company or sa sarili yung marketing sa applications. Branding naman, hindi nabibuild ng majority pang matagalan. Okay, so marketing is asking someone to join Ascenda International. So kaya papansin nyo yung mga content natin. Will you be my success partner? Yung mga ganyan. Kakaiba nga siya hindi makakita yan sa ibang networking companies. So kailangan namin mag-isip talaga ng bago paano namin deliver yung marketing and branding ng company. Yung dalawa na yan, marketing and branding is very important sa company. Kasi hindi pwede puro marketing lang, hindi mo pwede puro branding lang. Kailangan nyo mag-stay sa company. Kailangan naman kayo ma-hold through marketing. Kailangan mag-stay sa company through branding naman. So, ganun yung sistema na ginagawa namin. Okay? So, marketing is what you say about yourself. So, ganun tayo magsabi na yung about us, but again, branding is kung ano yung masasabi sa atin ng mga tao. Yun yung pinaka-importante. Kasi pwede sabihin natin lahat ng good side, pero at the end of the day, hindi naman yun yung tingin ng mga tao about us. Okay? So, kaya dapat pareho strong yung marketing branding din. So marketing gets your attention, branding makes them stay. So kami, kung namin yung attention sa mga prospects, kaya naman, kukunin na rin yung attention ng mga prospects to join the company. Then kami, through branding, nagbibigay kami ng mga results para mag-stay kayo. So part of that yun, mga special trainings, may mga bayan mo mas yung special training para lang aware. At hindi po siya mura. Mahal po talaga siya. So, for example, yung content creation masterclass is 50,000 pesos. Per tao po yun na. Per tao siya. So, pag sa Ascenda kayo, libre po yung makukuha. Yung TikTok masterclass, may bayad po si Miss Joy. So, pero hindi po kayo nabayad ng TikTok masterclass. So, binibigay siya ng libre sa inyo ng mga. Kasi kung kakatid kayo sa iba, sobrang mahal na. Even yung TikTok shop ni Sir Claude, yung first time na mag-discuss ni Sir Claude sa networking companies, hindi ko alam makakunin din si Sir Claude yung ibang networking companies. Direct to TikTok na yun pero yung direct to TikTok Philippines na yun, na pagbigyan tayo na mag-present sila dito about TikTok shop. Yun yung sinasabi ko sa inyong connection is very important. Kailangan marami kayong kaibigan, marami kayong connection. Connection sa TikTok, connection sa Meta, lahat. Kung kaya mo kayo magkaibigan sa lahat ng aspeto ng negosyante or kung sino man, yun talaga yung pinaka-importante. Yun talaga. Pero yan, kasi katulad yan, paano wala tayong connection sa ibang entity or sa ibang organizations? Hindi tayo, may hirapan tayong makipag-set ng appointment sa kanila or turo sila. So yun, bakit yung mga bayan nila box? Kaya pag may mga special training, i-maximize nyo kasi sobrang tawag dito, sobrang effective siya. Tsaka malaking bagay yun for you. Kasi natin yung mahal yun sa iba, at dito lang natin yung offer sa Ascenda International para sa mga distributors and sa mga sellers. Okay? Ayan. So marketing is showing the product. Branding is when people see you when you're given the opportunity despite the product is not yet available. Actually, na-witness ko to the first month ng Ascenda. Kasi wala pa yung produkto. Napaaga nga kasi yung pre-launching ng company. Wala pa yung produkto. Kasi ang dami nang nag-join. So, grabe lupit ng Ascenda. No? So, yun yung nagulat ako talaga na gano'n na bihag ng mga founders yung branding nila. Siyempre, JD,
Sir Jurgen, Sir Nico, alam nila na kahit wala pa silang ilabas ng product, sila pa lang, ano na kayo, papanti na kayo. Ganun siya. Yes. That's the branding. Yung talagang, hindi na nila kailangan ng hard sell. Para na ba mag-join kayo. So marketing is a promise. So ito yung nangangako na kami kung ano yung mga makukuha nyo from the company. From Ascenta International, ano yung mga benefits na makukuha nyo from us. So ito yung mga sample. This is the one of the promise na Ascenta International. May goal po pala, para may idea kayo, I'm a pro company and a pro distributor. So ang goal ko po sa inyo is ipakita kung yung mga founders po ba, natutupad nila yung mga pinangako nila sa inyo. Kasi kung hindi po nila natutupad yung pinangako nila sa inyo, ako po mismo yung magpapagawa para tuparin nila. That's my goal of the marketing. Kasi hindi ko pwede ibenta yung isang company sa banla kung sa loob ng company na yun, hindi na napupulpil yung mga pinangako nila muna. Hindi ako magpamarket para dumagdag ng mga bagong tao. Yes. So mag-market lang ako, gagawin ko lang invest ko para dumagdag or dumami tayo kung nakikita ko na fulfill ng mga founders yung kanilang mga pinangako. Kasi minimum naman na pangako na sila ng pangako, marketing. Kasi dahil nandito na kayo, wala naman sila nabibigay yung nga sa atin. Diba? So hindi magiging worth it yun para sa inyo. So kaya ang goal ko, lahat naman sinasabi nila recorded at wala silang magagawa kasi naka-content mo yun. Ina-upload namin sa social media. Ganun po sila. Ganun maganda ng content creation. Yun yung ginagawa natin sa kanila kasi hindi nila pwedeng i-deny. Hindi nila pwedeng sabihin na kalimutan nila, hindi nila sinabi na content na po namin yan. Nalabas na natin sa social media. So wala silang magagawa kung i-fulfill yung mga pinangako. Tama. Okay? Hi, welcome! Finally, dito sa ating soft launching, dito sa Ascenta International. Grabe, napakataas ng energy and enthusiasm ng maraming tao. We welcome each and every one of you. We are very proud of you. Sa lahat ng nagtitiwala sa Ascenta, ngayon pa lang gusto namin magpasalamat sa inyo and in behalf of my co-founders, we will really do our best. We will do an excellent job to give you the value that we are proposing. At dito sa Ascenta, lagi namin sinasabi, meron ng clarity, purpose-driven, and we will give you the skills and strategy that you need to become successful. Kaya naman, sama-sama tayo dito, pagsamahan natin ang pagtupad ng mga maraming pangarap ninyo. Dito, hindi lang namin kayo tutulungan o senso, kundi padadalhin namin ang pag-network ninyo. Sama-sama tayo sa journey na to, sa simula hanggang dulo, dahil Ascenta International, ka-partner mo sa pag-asenso. Turbo! Mali pa siya. Okay, pagkalala, tama na natin. Ano kasi, soft launching pa rin. June 30 po yun. Pakinggan niyo yung mga pangako nila. Ito po sa inyo lahat. Grabe katatapos lang po ng soft launching dito sa Ascenta International Office and sobrang successful siya. Kung magtatanong kayo bakit, kasi sinulusyonan po namin yung pinaka-common na problema sa network marketing na alam natin para maging successful sa networking, kailangan mapagod, magpuyat, walang tulugan. Yan po ang alam natin. Pero sabi namin, baka pwede naman baguhin yan. At dito sa Ascenta International, in a span of almost 1 month, nasa 3,000 distributor na po ang sumubay po sa amin. Ang tanong bakit? Simple lang. Kasi pwede naman pala na maging magaan at isang time maging madali at maging masaya ang pagkuha mo ng pangarap mo. Kaya dito sa Ascenta International, yun pong ginawa namin. Yung common dating mahirap, pinadali namin. Yung dating kailangan maging malambot ka, pinasaya namin. Kaya kung gusto mo, na kinuha mong pangarap mo, na nakangiti ka at magaan, ano bang inaantay mo? Tara, sama ka na sa Ascenta International. So, dalawang founders siya. Ang nangako. Okay. So, yan again, my goal is to check kung lahat ba ng sinasabi nila is matutupad nila at hindi nila makakalimutan at hindi nila i-deny. Kaya po lahat ng mga pinapangako or activities ng Ascenta, mga founder, lahat po yan nakadocument, lahat nasa social media, public review po yan. Kasi para wala silang ano, hindi ko sinabi yan, hindi sir. Dated June 30, sinabi mo po ito, nasa content namin. So, yun yung goal natin namin, kasi hindi siya. Lahat ng pinangako nila, kailangan ng document po natin yun. And tayo lang yan, granting is the proof that sinusunod nila yun, kinikip nila yung mga promise na yun. At para malaman niyo po, na kahit busy kayo sa pag-network, sa paggawa ng negosyo, sa mga personal bagay na ginagawa ninyo, tayo lang po yung natatanging network marketing company na nagbibigay ng monthly updates through blog.
Okay, para lang at least aware kayo na, oo nga, matutupad pala na yung sinasabi nila. May nangyayari pala sa Asendra. Okay, kasi syempre, pag walang plan, may siya documented. Clueless kayo kung ano nangyayari sa loob. Especially kung hindi naman walang capacity na pumunta dito sa office. Diba? So, kaya meron tayo, wala po yung mentees, pag bumati kami ng happy port pan, happy gift pan, kasunod po na yung black na. Yun lang po yung ating monthly recap. Okay? With our resident Hello, presenters! This is Liz, ang virtual partner mo sa Asenso na maghahatid ng mga mainit at importanteng updates dito sa Asenso. Ay, napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang yung last month sa review natin. Tapos, ito na naman tayo, another month, another set of milestones worth celebrate. Ready na ba kayong magbalik na daw sa mga bonggang ganap nitong October? Let's go! October was truly a month full of surprises. Bukod sa pag-announce ng top 50 ascenders for September, top 20 expansion at pasensya ng account brand leaders, ay mga ascenders din ulit ang paglabas ng sasakyan. Plus, in-announce din ang lifestyle rewards qualifiers for October. Naku, mapapasana all ka na lang talaga. Congratulations, ascenders and ascenders! Kung hindi pa kayo updated, alam niyo ba na officially announced na sa Ascender International Bulletin page ang Gen 3 packages. Complete yan from associate to executive. Kaya make sure na nakapollow kayo sa Ascender International Bulletin na lagi kayong updated sa mga latest news. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang learning journey dito sa Ascender. I repeat, may mga online at face-to-face sessions tulad ng Uniform Officers Night, Ascend Trainings, New Ascenders Orientation, at syempre, mga nationwide Ascender Invasions sa Laguna, Sorsogon, Dumaguete, at Antique, nakasama pa mismo ang ating CFO na si Mr. Jessica Food. At dahil maraming hindi na-attend last time, nagkaroon ulit ng special AI Marketing Branding 101 session kasama si Sir Edward Estamillo, Marketing Head and Consultant ng Ascendra International. Damdaramdam ang eagerness ng mga Ascenders to learn more about branding and social media presence. Imagine, may mga taga-malalayang lugar pa ng biyahe pupunta ang yan office. Just pati ng commitment. Pero teka, di pa siya nagtatapos. Isa sa mga biggest surprises this month, Grand Ascend, ang official launch ng Ascendra, isa sa pinakamalalaking groups ng Ascendra. Siyempre, full support at super proud ng ating founders. October 22 was definitely one for the books. Ascendra International officially launched its exciting products kasama ang ating media partners, UGC creators, Ascenders, at syempre, ang super proud nating founders. Everyone couldn't stop talking about how world-class and innovative the products are. Sabi nga nila, this is how we show the world the power of Filipino innovation. At kung akala nyo, tapos lang ang surprises, no, we made another history in the network marketing industry this October as Master Eddie Cha, isa sa mga pinaka-admired na international business icons, was back in the Philippines after 20 years for a special training with Ascendra International. Sabi nga ng CEO natin, Master Eddie Cha was back to pass the torch. I would like to congratulate you all on very outstanding and successful launching. How many people can launch a company in a few months? Yes, thousands of people. How many? All at once. Oh, wow! What an honor and privilege for all Ascenders. And of course, the grandest event of all, ang Ascenders General Assembly. Pupuno ng libo-libong Ascenders mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang Metro 10 Convention Center. The energy sobrang taas. Our founders shared company updates, announced new products and expansion plans, and everyone was inspired by multiple car reveals, success stories, and real-life testimonies kung paano nakatulong ang mga Ascender products sa kalusugan at kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng event, sigurado, isa lang ang nasa isip ng lahat. Sarap talaga sa pakiramdam pag nasa tamang kumpanya. At syempre, hindi kumpleto ang buwan ng October without some fun and creativity. We celebrated our first ever Halloween party sa head office, complete with spooky decorations, trick or treat, at
mga kids in their cutest Halloween costume. Hindi rin nagpahuli ang founders at BDO ng Ascendra dressed up as the Avengers. Ascenders, we've come so far through every prayer, every sacrifice, every breath. Together, we've built something truly powerful. Pero tandaan, this is only the start. Hindi tayo dito natatapos because our greatest victories are still ahead. And the best chapters of Ascendra being written. This is Ascendra International. Faith driven by purpose and destined for greatness. We believe that everything starts when you believe what you want your future to be. We are here to build history and welcome to the future because lahat tayo ngayon, we are now living on the future. Thank you very much, guys. Isang line lang ang gusto kong maalala niyo sa pagtatapos ng gabi ko. You all deserve more, kaya lalo namin gagalingan, lalo namin sisipagan para sa grand launching natin. Kung na-excite kayo ngayon, napalik kayo ngayon, duduplicate, i-trending pa namin ang mangyayari sa 2026. Thank you! Dahil sa inyo, kaya kami lalong nagsisipag. Dahil sa inyo, kaya lalong kami nagtatrabaho. And you expect it. The best is yet to come. Marami pa tayong ilalabas, marami pa tayong gagawin na lalong magpapadali ng mga pangarap niyo. Thank you very much! Habang tumatagal humahaba yung content namin, kasi namin ganun eh. Kailangan namin magkasyahin yung lahat na nangyayari for 1 month, every month, for you to know na ito lahat ng mga pinalaman ng mga founders. Nagagawa nila, ginagawa nila, at gagawin, marami pa silang gagawin. So ang ano lang is, siguro, ano din tayo, mga 5 months na yung company, nagsisimula pa lang. Yes. So marami pang kaya, what more after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Yes. So ngayon pa lang, nahihirapan na kami sa paggawa ng monthly recap kasi sa dami ng gano'n. Paano na yung mga susunod? So bigyan natin ng pagkakataon din yung company, yung Ascendra, and also the founders, na ibigay pa nila yung best nila para sa mga distributors, para sa mga ascenders. So unti-unti natin kasi sila for sure pressure yung mga founders. So bigyan natin sila ng time na ma-fulfill pa nila yung mga promise nila. Kasi the last time na nagkamali si J-Link no, may isang content kami before, na hindi kami ng impact sa kanya, ang nasabi niya, 500 na yung MCs, millionaires na lang. Kaya as of the moment, parang more than 10 pa lang, parang nasa 10 or 15. Ganyan. So marami pa siyang utang. So kailangan na mo na yung 500, di ba? Yun yung maganda naman doon, documented siya. So nagkamali siya, pero wala siya magagawa, kailangan niya yung 1 billion. Kasi na-document na natin. Okay. So mayroon pa siyang utang ng 490. Millionaire circle. And I'm looking forward next time dun sa 490. Yes! Yung sinasabi ko sa inyo, pag nasa content creation tayo pag may mali silang nasabi, wala silang magagawa. Kasi documented ka namin. Kailangan nilang gawin mo at matunayan na in the future. So that's for the benefit naman ng company and also ng distributors and the whole ecosystem ng company ng Ascendra. So yun yung maganda. So yun po yung ginagawa namin. Despite na sobrang busy kayo, gusto namin ipakita sa inyo na hindi naman na pupuntahan lahat ng ganap ng Ascendra, ng community. But rest assured, ipapakita namin sa inyo kung ano yung nagagalap every month. And we are committed to do that monthly. Ganun na namin yung monthly, recap namin para makita nila kung ano yung mga progress. Small man yan, medium or large, extra large, or ilang XL man yan. So gusto namin makita nila na active and marami tayong ginagawa for the benefit ng kabuuang ecosystem natin. Okay? So yun siya. Then next, so marketing and branding pa rin tayo. Marketing convinces them to buy once, branding naman makes them come back. Okay, so more on this one. So marketing is creating a demand and branding makes them come back. So for example, sa Samsung, so ito yung sino po yung mga iPhone dito? Saan ako ng iPhone? iPhone, ikaw na. So yung mga may mga naka-Android, may mga naka-iPhone, so that yung, ano lang to example,
making the marketing, majority kasi ng mga Android phones, nag-focus ngayon sa marketing. So, unboxing, anything, influencer marketing, or artista, ganyan. iPhone is different. Wala silang, pansin mo yung iPhone, wala silang mga sikat na artista. Yes. Wala silang noon big influencers, mga big artists, big names, na hindi ka talaga kinukuha ng Vivo, ng Oppo, ng Honor, ng Samsung. The difference kasi is, mas nag-focus si Apple sa branding. Yung branding nila is, kapag meron ng iPhone, status symbol na to, na nakakaangat ka sa likodan. Yun yung branding na ginawa ng iPhone. Kaya pansin nyo, kahit minsan yung mga Pilipino hirap na sa buhay, pero maaga na lang nakapila na sa power bank. Kasi nila, ako lang ng number 1. Ganun yun eh, because hindi lang siya mobile phone. Pag nakita kang iPhone, parang stand out ka sa iba. So, ganun yung binibigay ng tonality ng Apple. Tapos at the same time, pansin ko yung laptop nila, iba din ang lahat, nagkakatugma, nasa isang ecosystem. So, ganun yung pagindahan. Yun din yung ginagawa natin right now sa Acentra. Nagsisimula pa lang tayo, 5 months pa lang yung company. So, parang medyo mahaba pa yung lalakbayin natin. But right now, alam na ng founders, yung open founders, paano palalakasin yung marketing and branding ng company. Hindi po, pag nakakita lang kayo ng orange, hindi na si Billion yung may isip ninyo, yung Acentra na. Yung gano'n messaging yung gagawin natin. So parang, medyo ako ito cool na siya. Hindi, branding pa rin siya. Ina-nice kayo na in-a corporate and professional way pa rin natin siya gagawin. So, yun yung medyo ilagay lang natin unti-unti. Kasi may mga, hindi ko lang masabi yung mga programs to, but maraming gusto mangyari ng mga founders to level up each and every Accenters and distributors. And hindi naman siya sa marketing and brand kasi sobrang makikita niyo yan sa mga susunod na buwan. Hindi ko lang pwedeng i-spoil pa kayo. Baka pagalingan naman sa review. Baka last day ko na ito din. Kaya, so, basta marami pa. Marami pa akong nagbibigay na potential na help and offer ang company, ang Acentra International. So yun, marketing is rating na high, branding is the reason, high is need. So lagi sinasabi natin, for sure, lagi sinasabi ng mga founders natin, kukuha kami ng mga expert to help us, siyempre iba niya, nakapaniwala, yen. Paano mo lang yan, di ba? Paano mo lang yan, para mag-join kami, magpapahin kami ng package, yun yan. But technically, again, I'm one of the reason para makita sa inyo na ginagawa talaga nila yung duties and responsibilities nila at yung mga pangako nila. So, nung sinabi nila na Shenmar will be want to tie up with experts, yun, dinayap nila ako for the marketing, kailangan pa nila ng expert para mas equip pa yung mga distributors para maging effective marketer kayo ng company. So doon na po tayo sa mga suggestions namin. Sir, you want maximize natin yung TikTok shop, yung TikTok live trading. Kaya po nagkaroon ng TikTok and TikTok shop full end-to-end masterclass through Sir Claude Mandaya. Si Sir Claude, meron po yan sa TikTok Philippines. Ganun po yung level yan na kailangan nyo pang pagdaanan ng magsisend pa kayo ng letter of LinkedIn, mag-explain pa kayo ng yung company, para lang mag-explain yung representative nila dun sa company na yun. Pero tayo, hindi na po natin yung pinagdaanan. So, kung nasa direct na po tayo dun sa kataas-taasan, tapos schedule na lang. So, yun yung power of connection, yun yung power of network. Your network is your network. Diba? Yun yung sinasabi nila. So, maximize yung potential na marami kayong kaibigan, kakilala, at solid na connections. Okay, so TikTok Masterclass, sa sobrang solid ng pagkuha natin, sino naman na ulit TikTok Masterclass, live selling. Ayan, so sobrang galing yung story, sobrang ganun niya, effective yung gano'n, ginaya ng, auditing companies. Sabi ko yung company, gaya ng G-Box, G-Box International. Makikita niyo yun, announcement sila. Sabi na yun, sa G-Box, paano pag ginaya pa ng iba? So kapag may mga schedule pa yan, medyo na-hold na yung iba. Kasi like, yung meron tayo ng Shanghai. Sino may kasama sa Shanghai? May kasama ko dito. Ay, sorry, kasama ko. Sana all. Sinasama ko ba doon? Hindi na ako saan.
So next time, next. Pero yun, medyo na-monitor yung ibang activities. Pero meron pa tayong, aside from these four, may dalawang kami hindi nagagawa na pinangako na gagawin din for sure. Yung Top Gun Masterclass. Sino yung gumagamit ng Top Gun for edits? Ayan. So may nagturo na sa inyo kung ano mag-application sa Top Gun. Wala. Si YouTube. Sa YouTube. So ngayon, I will invite a specific person, influencer, content creator, na yun talaga yung content niya. Yun. Yung magturo ng Top Gun edits. Para mas mabaster pa siya. So, kami from Davao pa siya. So, yung schedule na lang yung workout namin. Para 1 hour talents din siya sa community. So, yung schedule na lang. So, attending ko doon. Tapos, meron tayong content creation masterclass. If you really want to level up your content creation strategies. So, sa content creation masterclass, this is a 4 days master, 4 or 5 days masterclass po ito. Hindi siya yung matulad ng TikTok at live sharing na 1 day lang. Sa content masterclass, 4 na araw po yan, or 5 araw. Kasi iba pa po yung speakers nila. Okay? So meron po yung ako. Ako yung una. Okay? Ako yung una for the content masterclass. I'll be teaching you about social media, anything about social media. Kasi bago kayo ng content creation, kailangan nyo munang malaman ano yung do's and don'ts ng social media na ginagamit ninyo. Yes. Kasi hindi lahat pare-pareho ang content atake kapag gagamit kayo ng TikTok, ng Reels, ng YouTube Shorts, iba po yan. So pangalawa, may magtuturo din ng edit, ng CapCut, may magtuturo din ng TikTok content creation, may magtuturo din ng sa production shoot, para may hindi kayo ano yung tamang Victoria, video shoot. tamang posing, tamang angulo, yung mga gano'n. Meron din magtuturo ng ano pa ba yung mga nandun sa TikTok Masterclass? Mental health. Mental health is very important kapag being content creator. Hindi pwede yung mag-passion na sa ng isang beses. Depressed ka na mamaya. Okay. Tama. Kapag gusto nyo pong namnamin ang mundo ng pagiging content creator, kailangan na po kayo, what call this, yung malaking shield ninyo pagdating sa mga passions. Marami po kasi passion sa social media. Pag minsan gusto nila yung content nyo, tapos nakikita nila na nagsasuccess kayo doon, naging maganda yung outcome, ipabash nyo kayo. At hindi mo pwedeng pag-binas nyo na kayo, depress kayo mamaya. Kailangan po, pag lumabas kayo ng content creation masterclass, talagang wala kayong pakialam sa basher. Kasi yung basher po, in all fairness mga bashers, nagbibigay po yan ng malaking pera. Decisions. Yes. Oo, kasi mapapakali ng kaya yan, makakonvert yan into money. Okay? So meron tayong attorney. So mag-invite tayong lawyer. So remember, bakit may lawyer sa communication masterclass? Kasi po marami mga content creators, so ang pakialam sa mga sinasabi nila, sa mga content nila. Kaya nangyayari na may person na niratan, hamas mo ng cyberbullying. Tama. So kaya po may attorney, para alam nyo kung anong mga do's and don'ts na hindi kayo pwede as content creator, hindi kayo pwede mag-bash na kung sino-sino lang din. Kasi very powerful yung content. Pag nagkamali kayo dyan, automatic pwede kayo pasukan. So paano nyo may iwasan yung kaso pagdating sa inyo? Hindi kayo pwede gumawa ng mag-invento ng kwento, pakakasukan kayo. So kaya may may attorney. Meron din financial management. Kasi marami content creator na kumikita ng malaki pagdating sa content creation. Actually, sa hustle ko pala ito as distributor, tapos pag sumigat kayo as content creator, malaking monetization. The problem namin is na pag hindi nyo kaya may handle yung pera nyo. So, mawawala yung parang wala. So, that's the reason sa content creation, hindi lang siya pagtuturo ng gumawa ng content. Kailangan buong aspeto ng pagkakaroon ng content creator. Ituturo po namin sa inyo. Parang lumabas kayo ng masterclass. Nagtala na kayo pala parang si Dates. Si Dates is one of our graduate masterclass na. Kaya pansin ko si Dates, very makapal na yung mukha, na siya pakilong sa basher. Kasi gano'n na yan eh, kumbaga pinatatag na yan ang masterclass. So, kapisyado na yung mga gusto groups, o yung mga dapat at hindi dapat. So, ganun din, may schedule lang to. Pero this one, yung content creation masterclass, most likely by next year, early next year, first quarter, kasi may schedule, tsaka kuha pa kami ng mga
iba't ibang speakers, iba't ibang fields. So attend kayo, very important if you want to maximize your Yes, attend tayo social dyan. media. Sino po yung nagko-contest na dito? Ilan naman yung followers na ba? 4.5. Wow, or ikaw, sir? 7,000 followers. Kailan po kayo nag-start mag-content? Sa kabilang company. Ano year po yan? 2018. Ano yung ginagawa niyo ng content? Lifestyle? More on nagbibigay po ng motivation, mga tips sa company, product. Good check. Pero may nagturo ko sa inyo paano mag-vlog. Tsaka YouTube. Yes. Yun po yung yung advantage right now. Yun yung sinasabi ko sa inyo, very swerte ng mga ascenders. Kasi they are very open, mga founders, very open to call up their experts. Na yun yung magbibigay ng mga kailangan ng pagkatulik para mas maging full-fledged ascenders content creators. Kasi right now, ang gagawin po natin para sa product activations, we are engaging basta maraming maraming mga UGCs na gagawa ng mga product promotions, product reviews, and testimonials, target or maganda, which is confident naman tayo na maganda yung mga produkto natin. So, after that, yung mga distributors, kailangan nyo po ma-empower kung paano gumawa ng maayos sa content. Kasi again, kayo po yung marketer ng company. Kailangan nyo po magkaroon ng personal branding. Okay? Kasi meron lang po tayong company or corporate branding, which is the Ascenda. So, kayo po as individual ascenders, kailangan meron po kayong personal. May personality po kayo magagawa ng content. Hindi ba po lahat magiging content creator? Kasi hindi talaga siya para sa lahat. Kasi it requires commitment, number one. Tsaka dapat talaga buo yung loob mo. Ganun talaga. Ganun ang pagiging content creator. Kung gusto mong pasukin mo na ng pagiging content creator, dapat ready ka sa lahat. And yun yung gagawin naman ng company to prepare you na ready ka sa battle. Alam mo yun, pag lumabas ka, ang natakasa ka talaga. So yun yung goal ng company actually. Mag-develop ng mga solid content creator na magpapalaganap ng kulto ng Ascendra. Kulto talaga yun, ng culture ng Ascendra. So yun yung magandaan kasi kami yung magtuturo doon sa inyo para mas maging effective kayo na marketer ng mga. So may bayad yan. Sabi ko sa inyo, master class namin is 50,000 per student. So kayo, hindi nyo siya makukuha. Tapos, this one, just to give you an idea, ito na yung umalit ako last time. You're familiar with Penjun. Nagkaroon siya ng AI Summit. So again, AI kasi tayo, Ascendra International. But this one is the AI Summit, artificial. Yun yung naman natin, artificial intelligence. So, ang goal naman dito is na kapag-adapt tayo sa AI, sa innovations. Kasi wala pa din, wala pa nga ata mga networking companies na nag-a-adapt sa AI. So, we want that to be the very first ever na mag-adapt ng AI. That's the reason kung isa ako sa pinatin at pinatin ng AI natin, AI Summit ni Penjun, Payong Business Owners Friends sa Philippines. Ang vision po dyan is less than 25, 24 plus. Dalawang araw po yan. So, ganun siya. So, ako naman, na-master ko naman yung natutunan. Sooner or later, isi-share ko naman po sa inyo. Kasi may booklet po yan. May booklet sa aking binigay. Tapos nagagawa ko na siya eventually. Sooner or later, isi-share ko naman sa inyo para magamit ko siya. Pero wala po kayong papayaran. Libre po kayo makakain. Yes. So, ito po yung sample sales process framework AI Summit na tinuro. So, meron tayong, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na at least meron kayong leads na makukuha or marunong kayo mag-attract marketing and branding. Kasi very important na makahanap tayo ng loyal customers or potential ascenders. So, meron tayong top of the panel, middle of the panel, bottom of the panel. Ano lang po ito, teaser, but I'll discuss it with you at another training ko, but hindi na marketing and branding. More on AI naman po yung tuturo ko. But pinamaster pa lang rin. Tsaka mag-invite tayo ng mga expert na sa field na yan. Ayan. And question and answer portion. Baka meron po kayo gusto itanong about
marketing, ano pa yung baka may mga questions kayo na ay, hindi matatang na yun. Baka meron kayong anything about Ascenda, anything about marketing. Yes, ano yun, sir? Paano pag naman po yung paano Paano pa? paano po pag naman bago? Ano ba? Actually, good question. One of our services kasi dyan sa company, sa creative management team, sa CFG, is the troubleshooting. So maraming factors yan. Kapag naman yung TikTok mo, tapos nakapag-appeal ka na, may option kasi to appeal. Kapag nakapag-appeal ka na, wala na kami magagawa dyan. Kasi nakapag-click nyo yung button, nakapag-appeal na kayo. Ibig sabihin, aantayin nyo lang yung verdict ng TikTok. Merong lumapit sa akin kahapon I think kahapon may lumapit na nakapag-appeal siya. Tapos nakapag-verdict na yung TikTok, permanent disabled na yung account. Pag ganun po, wala na kami magagawa. Kasi nakapag-appeal na kayo Tapos, automatic, kumbaga nag-verdict na yung TikTok, gagawa na lang yung bago. Pero if ever naman po na nagkaroon kayo ng restriction, tapos hindi pa na-appeal, pwede yung lumapit sa amin. Yun naman yung gagawin namin. Hindi na namin matuturo sa inyo kung paano namin yung ginagawa. But yun yung ginagawa namin. Kami yung nag-appeal ng tamang way para ma-restore or ma-recover yung mga accounts nito. Marami po yan. May share ako sa inyo, papakita ko sa inyo mamaya. I-ready ko lang siya. Yung services namin. Pero yun, pagdating sa TikTok, kapag ano na siya, kapag permanent disabled na siya, medyo mahihirapan na tayo. Kasi na-verdict na siya naman it's either hindi lang naman TikTok, Instagram, or Facebook. Pakita ko lang yung services ng creativity ng company. Kami idea rin po. I think na dito yung mga tinitroubleshoot namin na problems. Sir David, no? Lupit, to. So ako po yung nasa gitna, si Sir Edward, kilala niyo po ako. So I'm the acting founder and chief executive officer ng Creative Management Team. Si David is the CFO, Chief Marketing, and si Norby naman po is our COO. So nag-launch po kami last year, July 14, 2024, so bago-bago na po yung aming kumpanya. And this is our social media accounts. You want to follow us? Ito po yung mga initial talents namin. So marami yan, 50 plus yan, yung mga talents po namin. So yan, si Tito Noel, if you're familiar, si Green Soldier, Yes. sa Baguio, one of our talents. Pero rin kami mga LGBT couple, so iba-iba po yung mga talents na hinahanap po namin. Si TBC, if you're familiar with TBC, one of our talents also. And meron po kami nag-add pa kami ng mga potential talents sa company. So ito po yung social media manage namin. And mga events. So ayan po, gumawa kami ng events last year. Initial creativity event. This is a seminar for content creation, anything about social media. So ginawa niyo po ito. Sino po yung James, si James Apante po. Si James Apante is the number one TikTok live host sa TikTok before last year. Ngayon po, nasa orange na siya. Hindi po sa Ascenda, sa Shopee. Sa Shopee na po siya. So one of our speaker namin siya before, tinuro naman niya TikTok full end-to-end. Kung ano yung tinuro ni Lon, yun naman yung tinuro ni James. Tapos this one, si Sir Gold Apable, TikTok shop din siya. So, yun yung ibang speakers na kinukuha namin. So, meron gawa kami ng masterclass last year. Ito po yung 4 days po ito sa resort sa Pinamonan, sa resort ng business partner ko. Nandun po nakastay yung mga content creators na nag-enroll sa akin. Wala pong uwihan yun. Libre po yung resort, libre yung pagkain nila. 4 na araw namin silang tuturuan ng content creation. So what is our government yet? Yung ating resident content creator. So yan, the family, yung Bugok, si Josh, motivations, yung tinuro si James Apante about TikTok. Si Junil is the TikTok, CapCut edits.
Sa Fame Cruz naman is TikTok content creation. Ibon Productions is about production. Si Atty. Ace Morado, siya yung tuturo about cybercrime, anything about Safe Spaces Act. So para iwasan pakasuhan yung mga content creator. Si Sir Raymond Grosso, siya yung tuturo about mental health. How to protect your mental health as content creator. Si Miss Prince naman was the financial management. Okay. So may mga events din po kami into the Oktoberfest last year. So ngayon po, nag-list kami ng events dahil mas marami kami tinator na clients, potential clients right now. And nabubuo po kami ng school, which is launch namin by early next year. We are partnered with Tesla. Meron kasi course ng Tesla last year, social media content creation, PQM level 3 or NC3. Okay, so the problem is wala pang institution na kayang mag-maximize ng pagtuturo ng content creation. So we partnered with Tesla, kaya po gumagawa kami ng sarili naming school, which is yun po yung Creative Institute of Media and Creation. Si Tesla po yung magbabayad ng tuition fee nito para sa mag-enroll. So ang tuition fee is 15,450 per student. Si Tesla po yung bayad. Pwede kayo mag-enroll sa amin pag-open na yung school namin. Yun. Tapos pag natapos yung course, magiging Tesla certified content creator po kayo. So magkakaroon kayo ng Certificate. coming from Tesla na content creator na kayo. I think the course is 15 days. Kung hindi ako nagkakapit. I-double check ko ulit. So ito yung services na we do. We do the social media management. Ito na ginagawa namin sa Ascendra. Yung Millennium Adventure in Tokyo is film ni Miss Dilma Santos. Last 2023, sabi ng Millennium Festival. So kami rin yung nag-handle ng kanilang social media accounts na pinapag-tiktok namin sila. Kung ano yung pinapagawa namin dahil sa clients, ginagawa ng mga distributors or mga founders. Copywriting, social media marketing, we do the Blue Badge applications, kami nag-verify ng Blue Badge. Blue badge. So ito yung mga ginagawa namin for influencer marketing. We do the sponsored post, contest and giveaways, account takeovers, brand ambassadorship, affiliate marketing, unboxing and reviews, pre-release content, collaborations, and event activations. Ito yung mga sample na public promotions. So this is one example class. This one. Dax, tapos yung Gloway, tapos merong lead gadget shop, tapos Celia, Quickstars, let's go with it. May Muslim po ba dito? Sa Sir Kuyan. Yung Muslim po yung owner ng lead gadget shop. So siya yung consistent na tinutulungan namin sa businesses for 3 years na laging pinapromote na Kapinpin family. So pinapalakas namin yung business niya. Kaya mapapansin na pag-promote sila ng laging lead gadget shop lang yung pinapromote. So siya yung nag-sponsor sa amin ng mga iPhone. Hindi naman kami magastos. Kaya this one, question ni Sir Kalina. We do the social media troubleshooting. So may magkakaroon kayo ng possible issues din sa page. Magkakaroon kayo ng page recommendation. Kapag yung page nyo, wala violation, kulay green siya. So no violations at all. Kapag meron siyang violation, pero minor, magiging yellow orange siya. Sabihin, may violation pero minor lang. Pero pag yung violation nyo mabigat, major, magiging red siya. So, ganyan sa kanila. Ibig sabihin, yung harassment ng bullying, sex immunity, mas marami, mga major violations. Pwede dito, mga minor, isa hanggang tatlo, pag naging apat yan, pwede maging red na yan. Ito, pro na ito, para ma-publish yung page. So, pag ganyan, growth at risk na siya, magiging not recommendable na kapag nagkaroon yung violation. Pwede ma-disable ang account ninyo, ito yung permanent ban, yung nangyari sa user. So, yan yung mga possible na sinusolve namin. Pag na-hack yung account ninyo sa yung page, and restrictions na monetization. Kasi maraming mga influencers kumikita ng malaki, pero pag nagkaroon ng violation na apektuhan yung monetization, nahihinto yung monetization nila. So, kami na ayos ng mga klase na violation sa social media. Yan yung mga expertise na. Tapos yan, we do the social media, this yung short films. May lalabas kami short films.
ko na sasabihin, pero abangan nyo na lang sa asin na. Yes. Kaya sa short films, sa mga susunod na buwan, abangan nyo. Exciting yun ako. Ayan, so ibalagay sa yung short films, sabi ko kasi nila, kaya Sir George nito. Surprise dapat Nadulas. Kahit tayo lang naman eh, hindi upload na. Kahit tayo lang. So may lang gusto yung short film, sinakapala naman kung yung nasa labas. May lang gusto yung short film sa mga susunod na buwan as part of the marketing. Wow. Wow. You do the media relations, which is hindi pa naman yan, para pag-build na credibility and para iwas sabi na scam tayo or something. And yun nga, we do the troubleshooting kapag sa mga violations, disable. Alright, so may papakita lang ako sa inyo for additional help. Ito, huwag nyo po yun eh. Huwag nyo sa mga hindi makalakan ko eh. I-off nyo lang yung phone nyo. Sa Facebook ko, business Facebook account na, Facebook account. Lagi nyo on yung two-factor authentication, yung 2FA. Okay. Kasi gusto ko yung hacking ngayon, even before naman. Ang hirap, madali siyang pa-hack ng mga hackers kapag hindi naka-on yung two-factor authentication. Dapat meron ako. So, baka kasi wala pa kayo. Punta lang kayo sa settings, settings ng account niyo. Tapos password and security. Tapos, lagyan niyo lang po ng two-factor authentication. May dalawa po yung option. Isa si Dave. Dave ko pa isang cellphone ko dun sa laptop. Yung Android. Required yung cellphone number. Pag mag-on kayo ng two-factor authentication, make sure na updated yung cellphone number. Hindi mawawala yung cellphone number niyo. Tapos, lalagyan niyo ng email. Okay, email, kailangan importante yung email tsaka yung cellphone number. Tapos parang awa nyo na po, yung email, Gmail po yung gagamitin niyo. Huwag po yung Yahoo. Naus na po yung Yahoo. So, Gmail na po kayo. Ang hirap sa part kasi namin ng troubleshooter, nahihirapan kami i-restore or ibalik yung lahat na account kapag naka-Yahoo. Better kung naka-Gmail po siya. Okay? Tapos, i-on nyo po yung authentication. Meron po yung, sino po yung may Google Authenticator? Ayan. So, yung Google Authenticator, ina-download nyo po siya sa cellphone. Google Authenticator. So, tatlo po yung authentication na gagawin ninyo. Yung cellphone authentication, yung email authentication, tapos yung Google Authentication. Magda-download po kayo ng Google Authenticator, either sa Android or sa iPhone niyo. Tapos, i-scan nyo lang po yung lalabas na code. Hindi lang siya lalabas dito kasi naka-secure na po yung accounts ko. So, yung authenticator, meron po yung ganyan, di ba yung dami ito? Meron po yung ganyan. So, meron siyang code na kayo lang po yung may access. Okay? So, every 1 minute po, nagbabago yan. So, kapag na-compromise yung account ninyo, bawal na pala yung nakalimutan niyo yung wala yung cellphone or whatsoever, yung email. Pero kung meron kayong Google Authenticator na kasi automatic na recover natin ng mabilisan, make sure lang po yung screenshot, yung QR code na labas, i-screenshot nyo po. I-screenshot nyo po yung QR code. Tapos i-save nyo sa Facebook nyo or sa Gmail. Kasi kahit pa wala yung code ninyo, kung nalagay yung bagong code, i-scan nyo lang po ulit yung QR, mag-generate na siya ulit ng code. So, ganun siya. Para hindi tayo kailangan. Nahihirapan po yung mga hackers kung secured po yung Facebook account ninyo. Naka-two-factor authentication siya. Email, mobile number, tsaka Google Authenticator. Yun po yung pinaka-important. Kasi ito yung palagi namin problema kapag walang authentication yung mga accounts. So, i-protect nyo po yung mga accounts ninyo. Dapat lagi mo yung naka-authentication. At para na po Gmail, mag-Yahoo account. Para mabilisan po tayo. So, pag makikita nyo yan, so makikita nyo dyan,
email, yung mobile number, tapos may identity confirmation pa yan. So, ganyan yung setup. Kailangan mo kompleto mo. Tapos lagay mo rin po yung tamang birthday ninyo. Happy birthday. Kailangan mo yung birthday ko baka na. February 21. So, kailangan mo ilagay yung tamang birthday kasi hinihingi yan sa authentication ng support. Okay? Tapos, kapag gusto niyo naman po na kapag meron kayong mga problema in the future, kapag meron kayong problema in the future, better po yung account ninyo naka-meta-subscription. Ito po yun. Ayan. And yun po lang sa Facebook, pag kailangan nyo ng help or update. Tapos kailangan po meron nyo yung meta-verify. Magpapaverify po kayo. This is the easy access po para makausap niyo yung support. So ang access nyo po siya sa mobile phone. Kasi hindi po siya ma-access dito sa desktop. So pupunta lang po kayo sa 3 dots na nandun sa baba. Tapos meta-verify. Ayan po. Makikita niyo po yan, meta-verify. Updated niyo yan. Tapos meron po yung get support. So get support po kayo. Pipili na lang po kayo dyan kung anong klase ng support na kailangan kayo. Connect with the agent. So makakausap niyo po yung meta agent para tulungan kayo sa problem ninyo. For example, nagkaroon kayo ng violation, nagkaroon kayo ng demonetization, or kung meron kayo mga i-handle na page, automatic yan, pwede yung connect. Sisend ko lang, for example, yung Stream Magical, may problema. So, kausapin yung support, yung concern ko is related to Stream Magical. So, ganun siya. So, ganun din, pag nagkaroon ng problema kasi na international, automatic, madali ko lang i-release sa support. So, ganun yung setup. Kailangan namin meta-verify po kayo naka-model authenticator. Okay? So, yun yung pinaka-important. Kasi ito yung ginagawa ng karamihan na kailangan mong gawin. Dahil kailangan mong i-protect yung digital assets. Okay? So, ayan po. So, right now, ito yung mga existing contents mo natin. But next week, mag-iba po ang takbo ng content dahil may gumayag naman sa atin. Kailangan naman siya baguhin. So, mag-iba na po pansin mo, may mga bagong contents na mga nilalabas. And, ang namintin lang po pala for content natin is yung monthly recap. So, consistent lang yung monthly recap kami. Para alam nyo kung ano yung nangyayari every month sa Ascenta International. So, any question po? I think that's all for today. Yun muna yung discuss ko. But, so later, next level ng branding and marketing naman and content creation also. If ever may mga questions kayo in the near future, may comment po so, yes, no? Okay, anong reason na mag-disable? Account ba no? Or page? Pag totoo pangalan mo, ang pinaka-best option na parang iwas kayo sa disable. Yeah, this one. Pagkagawa mo kayo ng Facebook account, tapos isi-secure niyo siyang two-factor authentications, lahat, email, mobile number. Ang next na pong gawin niyan is identity confirmation. Magsisend po kayo ng valid government ID. Nakaiwas po yan ng iwas ng disable. Dahil kapag marami kayong pages na hinahandle. Oo. Kasi sabihin po, nag-submit kayo ng personal identification na kumbaga i-testify nyo na legit yung pagkatao ninyo at isa kayo sa maraming hinahandle na pages o kung ano man, parang sa amin. So kahit ang tagal na ng account na yan, hindi pa rin yan na-disable. Kahit maraming violations yung mga clients na hinahandle namin, especially mga content creator. Sila Ramos, sila Awit, so naka-admin yan. Pero for security ng account namin,
identity confirmation is the best option. Kasi tinestify mo na legit yung account mo. So, regardless kung may violation ka, hindi siya agad-agad mababal. Yun yung problem with your account for sure. Wala siyang identity confirmation. So, very important yan. Ngayon sinasabi ko sa inyo, kung mo siya, yung security, tapos identity confirmation. Valid ID lang naman yan. Sasabihin pa kayo ng valid ID. Ayan, yung identity is confirmed. Ganyan lang siya. So pag wala pa kayong identity confirmation, sasabihin pa kayo na ayun. Ganyan lang siya. Confirm your identity. So para iwas kayo sa disable. Very important sa atin kasi yung security kasi pinakita ko sa inyo kanina. Sobrang dami namin i-handle na different pages ng mga clients. So kailangan ano po, isang account na ito. Pero marami akong ibang pages. Multiple pages. Ang maximum na na-handle ko sa isang account parang 120. Kasi hindi na ako nakaka-admin pag sumok na rin. The page? Oo, isa lang. Pwede ka mag-create ng ibang page, ay ng ibang account. Kahit same name. Kasi may ganun ako eh. Pag makikita niyo isang NMARS na page, naka-verify din siya. Pero pang troubleshoot ko lang siya. Hindi ako nag-add ng mindset ko doon. Ginagamit ko lang siya pang contract sa support. So pwede kayo magkuha ng multiple accounts. To secure that, to FA, kasi beta-verify nyo. Especially kung gagamit kayo ng troubleshoot. Kasi like dito, hindi ko ma-admin lahat ng pages doon sa ibang account, doon siya naka-admin. So, yeah, yes sir. Yes, pwede. As long as totoo yung pangalan ng account, hindi pwede yung dahil. Ano lang yun, ano mo lang siya, forget password, tapos ano ka lang ng ID, sabit na ID, tapos sa Telegram mo siya, sorry, WhatsApp mo siya, connect. Mag-link yung WhatsApp, mag-send ng link yung WhatsApp para i-cover mo yung FB mo. Pero dapat ang ID mo, may passport ka na. License mo. Pag ano po kayo, identity verification, may your passport, saka driver's license. Saka yung PCS ID. Yung tatlo na yun. Yes, sir. Ano yun, sir? Password po sa FB. Sa settings na po. Punta kayo sa settings, tapos password. Yes, sir. Ay, nakalimutan mo, sir. Ito yung password mo. Magsisend siya ng may copy sa email or sa mobile number. Yes, sir. Paano ba isa sa Sa beta subscription. Beta subscription or identity. Antayin mo lang siya. Matagal lang talaga siya. Pwede ka mag-report sa, ano ka ba, verify? Magpa-verify ka, tapos mag-get support ka. Tapos pwede mo ba usapin ng meta support about your identity verification. Or may guest option naman po, pwede i-shake yung i-shake yung code, tapos lalabas siya ganyan. Report problem. Pero hindi ako sa lahat ng code eh. Hindi ko nagagawa doon sa may isang lumapit. Nakipag-shake na ako, ayaw lumabas yung problem. Na-shake mo na lahat eh. Pero kaya sa akin po, i-shake mo lang siya, kaya lalabas na siya. Not sure lang sa ibang device, pero pwede nyo subukan. Tapos report problem, tapos yung clone, sala pa siya. So, lagyan nyo natin details. Oo, kung gusto ko may access sa support. May dalawang option para makakuha kayo ng support access. Number one, mag-meta subs kayo, babayad kayo ng nasa 400 to 600 pesos sa araw. Monthly. Or, kahit ayaw nyo mag-meta subs, pero meron kayong active ads or business manager. So, pinag-aral kayo ng ads. Automatic, pag nag-aral kayo ng ads, ng business manager, meron na kayong support access na kayo. Pero kung wala kayong ads, mag-subscribe na kayo sa meta verification. Yes, sir.
May apat po akong Facebook, tapos last week po na-restrict yung isa, nadamay po lahat. Pero nakabalik naman siya ngayong ilang araw pa lang po. Pero kaya siya na-restrict kasi ang dami ko yatang pinagaan sa Facebook, tapos pinagme-message po. Paano po kaya yung ganun? Ayun, spamming yung tawag dyan. Spam talaga. Hindi ka talaga, lalo na kung nakakonect siya sa isang device, tapos sa isang account center, sabihin, pwede ka mag-switch lang. Kaya mapansin nyo po, meron akong dalawang phone para hiwala yung account na isa, hiwala yung isa. Kasi kapag ginamit mo siya, marami kang messages, FB, may spam yan, tapos naka-account center, nakalink yung isa sa ibang pages mo, tapos sa IG mo, automatic disable yan. Ganun siya. So better, Two device, sir. yes, so secure mo siya. Ganun talaga siya. Dalawang device. Yun yung best option. Paano yun, sir? Na-connect na po siya kasi sa isang device. Pwede ba yun ihiwalay yun? Oo, pwede mo iwalay. Pag-iwalay ko. Log out mo lang, tapos mo na i-open yan. Automatic. Tanggalin mo lang sa account center, ihiwalay mo siya. Pwede naman yun. May isa pa po akong question. Sige. Ano po? 2.5 na yan. Sige, sorry. Nag-try na po kasi ako mag-content dati pero hindi ko siya natuloy. Ngayon po, plano kong bagong content po. Yung page ko nasa 2,000 followers. Anong gagawin ko sa mga dati kong content? Tatanggalin ko ba, i-delete ko ba, or dun lang? Ano yung dati mo content? Ano lang po, mga more on, iba-iba po, halo-halo po eh. Okay. Motivation. Ano yung dati mong gawin ngayon? Ano po, more on parang yung journey ko po sa Ascendra. Okay. Baka ka-apekto ba yung dati mong content sa binibuild mong brand name? Parang hindi naman po, parang Ano ba eh? Unless na lang, you want to portray kasi, na, for example, dati yung content mo, medyo, ano ka pa doon, tawag dito, Sa isang walwal ka company. pa doon, o walwal ka pa, ganyan. Bubugan ka. Iinom siya, nabugan na eh. Walwal ka pa doon, party-party pa yung content mo dati, or puro ka nakuhan. Tapos gusto mo mag-portray kasi ngayon as entrepreneur, business na doon, para maka-attract ng audience or ng prospect. Delete mo na yung iba kung waliwala ng content. Kasi di ka makaka-attract ng potential customer pag nakita nangiinom ka doon sa inom kayo sa kanto. So, yung mga ganun. Pero sa mag-delete mo ng problema, page mo yan, property mo yan. But just make sure lang kung makaka-apekto ng bagong branding na binibuild mo para sa sarili mo yung dating contents mo, delete mo na. Sinasabi rin namin sa client, kahit sa mga politician, pag meron kang balok natin, delete mo na. Kasi yung mga netizens, di ba si pangalan nito, kilala si Shopee? Si Shopee, di ba sikat na sila? Tapos, ang dami ng post ng political sa X, sa Twitter. Ayun, yung mga basher niya sa Twitter, yung mga post niya pa ng 2014 pa tayo. Ganun. So yun yung sinasabi ko, kung alam mo makaka-apekto yung mga dati mong pagkatao sa branding na binibuild mo ngayon, especially kung papasok mo sa mundo ng content creator, mulayin mo na yun. Para iwas, kasi the more na walang makikita yung tao na ibang bash sa'yo, wala silang magagamit para buwagin ka or siraan. So, yun. Pero kung alam mo naman na safe naman yung ginagawa mo natin, nagpa-Bible study ka or okay lang yun. Maintain mo lang. Walang problema. Okay naman na sagot na lang. Yes, ma'am. Facebook mo, account, tapos iba yung number. Ay, pati naman ma'am. Oo, tanggalin mo yung luma, tapos naging active. Kasi pag nagka-problema yan, tapos luma mo yung number mo, nahihirapan na i-recover. Kasi wala na yung number mo. Dapat kailangan active yung mobile at yung email address na ilalagay mo. Settings lang, palitan nyo lang. Add lang kayo ng contact number or contact email, tapos delete na yung dati. So, sino pa po? Yes, sir. Depende sa inyo. For example, pangalan like Edmar, hashtag Edmar is the video. Pag gusto kong pag-delete yung hashtag na lalabas yung mga content ko. Depende sa, yung hashtag naman is personal. Anything about you. Pwede rin naman siya, for example, Ascendra International as a partner ko sa pag-ascend. So, basta ang content namin is about corruption. Pwede corruption, hashtag corruption. Pero huwag lang sobrang dami. Like corruption, sabi ko, BBM, dami. Hindi naman gano'n.
Tawa kayo kasi gumagawa na yun. Ang dami. Hindi na effective yung sobrang dami hashtags. Kasi na-spam na siya. Pag yung spam kasi is one of the minor violations ng social media platform. So pag na-spam yan, violation, restrict yung account. So yun pa kailangan iwas. Yes, sir. Yung dun sa hindi ko po kasi, yung in progress na pagkakita na naman ay bali, hindi lumalabas yung third account, professional mode na Facebook. Pero nung allocation settings, bigla parang may sinila before na parang tinilapan. Tapos, lumabas na yung professional pwede ko naman professional yung Facebook. Tapos, ang nangyari, tinurn ko yung laptop ay tapos, Pag ganyan, support yung best option. Pag gusto mong i-unlock ulit yung professional mode. Kaya siya wala kasi nag-lock mode ka. Ganun na rin. Kasi yung professional mode, meron po kasi dalawang klase ng Facebook. Yung Facebook account is na regular. Kapag gusto mo siyang gawin yung professional mode, para mo siyang pino-convert into business account. So parang siya Facebook page. But we don't recommend that na gawin mo siyang business account. Kasi iba po ang setup na account sa page talaga. So kung gusto mo mag-build ng business account mo, mag-page ka na lang, mag-personal page ka na lang. Kasi iba yung algorithm ng account sa algorithm ng page. Ganun siya. So naging yung reason lang kasi pinapin mo yung settings, tapos bigla mo siyang nilang. So nag-contradict yung actions na ginawa mo. So tinanggal yung professional. Yung pagiging publicly viewed mo account mo kasi ganun lang. Para gusto mo lang privacy. So para mo balik yun, message mo lang. Dalhin ko message. Pero kung gagawa kayo ng pang-business mo, ay do suggest, i-iwalay yung personal sa page. Mag-page kayo. Page is the best option. Kaysa pang-professional mode kayo. Yes. Okay lang. Pwede kayong tawag dito, may strategy tayong ginagawa. Para may idea kayo. Hindi ko lang nasabi ko sa previous tawag dito, sa previous training ko. Pag meron mo yung page na dating, na lupa, tapos gusto niyo siyang palitan mo, kasi ayaw niyo siyang gamitin. Pero may option to unpublish. So, hindi na siya maipitan. Deactivate mo siya. Hindi mo magandang galawa kayo ng bago. Pero may option naman ng pangalawa, papalitan nyo lang yung pangalan, kasi palitan yung pangalan. Or palitan nyo yung buong pagkatapos ng page. Didelete nyo lang yung previous page. Kung makaka-apekto sa bagong branding or personality na ipo-portray mo sa social media. Tulad si Sir, kung gusto nyo na mag-entrepreneur kayo, tapos may walwalan siya post lagi, delete na yun. Para wala nang laman. Tapos upload na siya bago. Tapos katulad ko sa'yo, kung streaming yung dati, tapos magiging business page mo na siya, tanggalin mo na yung streaming. Parang kasi kung gusto mo nang baguhin yung ano mo yung what call is yung image mo, may pangatlong option sa Facebook page lang po ito. Hindi lang siya naka-on ngayon, pero by December, I think mag-on na siya. May tinatawag ng Facebook page merging. Narinig niyo na ba ito? Facebook page merging is yung isang page na may existing followers, tapos gagawa ka ng bagong page. For example, meron akong page, Edward Stability. Tapos meron akong page natin, Wakwak Chronicles, for example. Wakwak Chronicles, tapos meron siyang 50,000 followers. Tapos, Filipino-based siya kasi legit. Yan ang ano siya nagamit. Pero, potential ko siyang ma-convert yung audience mo as may potential customer or prospect. Papalitan ko ng pangalan ng Wakwak Chronicles ng Edward Stability. Tapos, i-merge ko yung dalawang page. Nililipat ko yung 50,000 followers doon sa bagong page na ginawa. So, pwede yun. Tapos, mawawala na yung isang page. Mapilalitan ko ng pangalan. So, hindi malilipat yung post ko, malilipat na yung followers ko. Magiging 50,000 na yung bago mong gawa. For example, yung bago mong gawa, may sabihin ng 2,000 followers agad. Tapos nilipat mo yung 50,000, so magiging 52,000 followers siya.
So, ganun yung strategy. Legit yun sa Facebook. Naka-off lang siya ngayon. Hindi mo lang magagamit sa merging, pero mag-on na hindi mga December ulit. So, baka may page share na gano'n. Gusto nyo ilipat yung followers. Facebook page merging. I-search nyo lang sa Google. Lalabas na naman. Yun yung strategy na ginagawa natin. Sa mga clients. Ganun yung strategy. Yes, sir. Pwede sir na emerge. Kunwari, Yes, sir. Hindi. Sige, sir. Ikaw muna, ikaw muna. pag kunwari, 5 page sir, pwede emerge yun. Yes, huwag na sabay sabay. Isa-isa lang. Multiple pages na lang merge. Okay, naging mga ginagamit ang total ng 500,000. Merge mo isa-isa. Pagkatapos yung isa, pagpahingahin mo muna after 7 days, merge mo ulit. So after 7 days ulit, merge mo ulit. Kung bawat na 1 million, mas satisfied kasi. Yun yung goal. Madami ng followers. Yun yung best way. Organic way yung madami ng followers. Yes, sir. Question. Sir, yung Facebook ko kasi, personal ko siya. Pero ginawa ko na siyang professional mode. Ngayon, ginagawa ko na rin siya. Doon na rin nagpo-post ng personal sa business. Okay lang ba yun? Actually, pwede naman. But I do recommend na separate siya. Pag buka ka ng Facebook page, na yun yung para si JP, yun si Joseph Kim, tapos meron siya ng page. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung algorithm ng personal, magkaiba yung algorithm ng page. Hindi sila magkapareho. So, kung want to maximize yung marketing-wise, para kang content-creator, doon ka sa page. Kasi iba yung algorithm doon, mas pinag-push yung mga contents mo pa na page. Siya, compared to account, talagang personal siya. Kahit kung may professional mo pa siya, ganun pa rin yung algorithm. Ano ba, 7,000 follower na po kasi, ibabalik ko ba yun sa tatanggalin ko ba yung professional mode nun? Or okay lang ituloy ko? Okay lang yung page? Okay lang ituloy ko sa mga alam kasi kung sinadya na siya, gawa ka lang ng iba, tapos doon yung i-push mo na mga business. Huwag mo nang gamitin yung professional. Parang ano talaga yan. Professional siya, pero parang yung pang-daily update mo na lang. Parang personal. Tuloy ko na lang. Tuloy mo na lang. Yes, po. Any question po po? Bukas may bayad na to. Paano po ayusin ko yung sa ating restrict patuloy sa insane? Okay, good question. Gano'n siya katagal na restricted? Okay. Pag more than 6 months na, paano mo na dyan? Hindi na kaya. At least at 6 months na, pag medyo matagal na yung restriction, hindi na. Kahit isa lang. Pero kung yung violation lang po. Ang violation sa Facebook ko, or sa Facebook, ang violation sa Facebook, nag-expire po yan after 1 year or 12 months. So ano, violation ka ngayon. So antayin mo siya mag 1 year, anniversary, bawal na siya. Post siya. Magiging bawal na siya. Tapos gawa ka na ulit ng bagong violation. para na-restrict ka ulit. So, every 12 months. Wala na. Automatic na siya. Parang reward. Reward niya yung account ko. Yes, boss. Sino may question? Bukas po pa yun. Sa messaging ko, di ba sa lahat ng friends ko, siyempre sa akin, marami kami mini-message. Ano po yung kadalasan namin doon? Kasi sa sobrang dami ng message namin, ano po ba yung minimum lang doon para mag-message ka po? Yan yung isang problema. We don't recommend messaging ng sobrang dami pagdating sa personal. Kaya meron tayong broadcast channel. Pero sa page, if you want to i-message sila isa-isa, invite nyo sila mag-join sa broadcast channel. Which is yung meron tayo sa Ascenta. Di ba ba? Kasi yun yung parang message lasting na tinatawag. Na isang message mo, nakasend na siya doon sa lahat na nasa channel na yun. Kung ilan man sila. So hindi ka ma-expand. Kasi pag personal ka, mas 1,700 yung nandun, kasi may message mo isa-isa, bukas na lang ng account. Kasi pag-connection na yun, nagiging bot ka na eh. Nag-detect na ng system na may ginagawa ka against sa community standards. Dahil sobrang mong minamasive messaging siya. Kaya kailangan nyo maghanap ng ibang tool para magawa nyo yung SMS or message blasting or email blasting. Ganun siya.
Yes, sir. Sir, kadugtong ng ano, eh, naka-professional ka naman. Kahit na. Personal mo, pero professional. Yes, basta may broadcast channel siya. Basta kaya mo, basta broadcast channel siya, hindi siya yung isa-isa na magawa. Kasi ang ginagawa niyo, for sure, nagawa kayo template, copy, send sa isa, send to me. Bukas talaga may violation pa rin yan. Kasi bawal yun, spamming is one of the major violations na, minor violations na social media platform. Usually yung mga kilala, pero Sa Telegram, ano po? Sir, yung broadcast channel ba? Apps ba siya? Or, Hindi, nasa ano lang siya, nasa page lang siya. Punta lang kayo sa, for example, sa page? sino may broadcast channel na rito? Wala pa. Punta, for example, sa page niyo, punta lang kayo sa more, tapos, ayan, makikita rin yung channels, makikita yung channels. Meron mas tayo yung segmentation. So, may kayo kung ano sa pang-channel, multiple channels pwede nyo gawin. Pwede nyo gawin na yung mga distributor nyo na ng network nyo niya. Sir, ulit nga po, ulit. Yung isang channel naman is yung mga hindi na ng network. So, mag-ibig message sa gagawin. Sir, ulit nga po sa page. Punta kayo dito sa page, tapos click nyo yung yung more, di ba? More. About, reels, photos, tapos more. Tapos may lalabas yan, channels, events, mentions. Pag walang challenge po. Ay, wala, hindi ba kayo kasi? Hindi ba kayo? Depende kasi sa followers yan. So, depende kung gano'n ka-active yung page ninyo. Oo, kaya kailangan active kayo sa kasi, ano lang yun, for example, yung page nyo, sabi natin, 20 pa lang yung followers, o 100. Pag konti pa lang yung followers, tapos hindi naman active yung page niyo, hindi pa on yung broadcast channel. Kaya, for example, sa Ascenda, kaya siya na-on kasi wala na yung followers natin. Sobrang active na namin nag-post sa mga. That's the goal, para ma-enable na yung channel. So, pwede kami gumawa ng multiple channels, pwede 5, pwede 10. Sa ano lang dito, Reels event mention. Sabay-sabay yan. Sino muna? Ay, hindi naman. Hindi naman. Kailangan active. At least 1,000 followers.